Tuburan sa panalangin. Kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Mayong adlaw na usab sa tanan. Salamat sa Dios sa higayon o oportunidad nga gitugot na usab kanato nga makapadayon kita sa atong bulaton. O niini karon nga higayon tuguting magatugyan kita diha sa Ginoo sa atong bulaton pinaagi sa pangamuyo. Magaampo kita. Amahan ng Diyos ng langit noon, once again, salamat sa oportunidad na usab nga imong gitugot nga ang imong balaang pulong among mabasa o mapamalandungan o labaw sa tanan o Diyos, ikaw mag-remind, mag-challenge, mag-check ka na mo Ginoo sa among pagkinabuhi nga tunhay o na uyon diya sa imong balaang kabubuton. I-bless o God ang tanan nagapaminaw karon sa ilang panimalay sa niini nga station and bisan pa man sa tanan nga naga-follow niini sa Facebook and naka-connect niini sa Facebook page o sa tanan nga makaskan niini Ginoo. Ubani ang tibuok nga buluhaton, ikaw Ginoo magapanalangin o ginaot pang padayon ka mag-glorify sa matag usa nga naga-monitor karon. This I pray in Jesus name. Amen. Niini karong higayon usa na sab ka oportunidad alang kanatong tanan nga makapadayon kita sa ato ang pagbuhat nining buluhaton. O niini karong higayon maghisgot kita sa another nga common question concerning sa pagpangamuyo. Man is free to make his own choices. Does it need to pray for them? Kung ang tao anaaman siya'y kagawasan nga muhimo sa iyang kaugalingon ng mga desisyon, mga plano. So, kailangan pa bagyod nga ampuan sila? O sa may importansya ganong mag-ampo man ta para sa uban na kung atong masabtan na ang tao gitagaan man siya og free will, no? Gitagaan siya og kaugalingon nga katungod or freedom nga mopili sa iyang gusto. Does it need to pray for them? Kailangan pa ba nato silang ampuan o padayon pa ta sa pag-ampo para sa ilaha? Now, padayon kita nagatanaw karon about common questions about prayer. Aniya kita sa ikaduha, second question, which is, if God knows everything, ang unang tunatun-an kagahapon, if God knows everything, why should we pray? Kung nakabalo naman ang tanan, nakabalo siya sa sinugdan hangtod sa katapusan, so nga nung mag-ampo pa man, nakabalo naman siya ni ana. Ang ikaduha nga atong consider karon is, man is free to make his own choices. Does it need to pray for them? Of course. Kini nga question, nagatandong siya about God's sovereignty and man's free will. Mao kini siya ang matouch ni ini nga maong question. Kung magisgot ka about sa sovereignty sa Ginoo, kabalo naman siya nga mag-ampo pa man ta. Or ang second question is nagahisgot about man's free will. Ang tao na may katungod, na man siya freedom nga maghimong desisyon, mupili sa iyang gusto. Kailangan pa po siya nga ampuan. No? Mao kini siya atong makit-an karon. Now, nganong kailangan man ampuan sa gihapon? It's because this is to maintain the balance of God's sovereignty with man's free will. No, ang pag-ampo usa siya ka buhat nga mamintinar, no? Ma-maintain ang balance sa soberanya sa Ginoo, sovereignty of God with man's free will. Yes, of course, God knows everything. Yes, of course, man has given by God, tagaan siya og free will. Yes, walay
butang ni anak nga mali, tinuod ka na. But we need to pray. Even God knows everything. We need to pray even man has given free will. No? Gitagaan siyang free will, pero padayon gyapon nga mag-ampo. No? In order to maintain the balance. Okay. Now, kung imong tanawon, there must be a balanced view of God's sovereignty or sovereign will with man's free will. Kinahanglan nga nabalanse siya. Walay part ni ana nga dapat mulampas sa pikas nga boundary. No? Naa siya boundary. Ang God's sovereignty and man's free will naa siya linyas tunga nga dapat dili mulampas. Ang Dios do sovereign siya, naa siya ultimate nga gahom, katungod, pero di wala niya gilampas ang kabubuton sa tao. O ang tao man usab dili siya pwede mo lampas sa part na iya na sa Ginoo. According sa John chapter 15 verse number 16, ingon ang pulong sa Dios, "Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you." Huh? So, ato makita dinhi na klaro in the book of John nga gi-emphasize sa Ginoo ang iyang sovereignty and gi-emphasize po niya ang part sa tao. Una dinhi siya, "But I have chosen you." Ingon sa first part, "You have not chosen me." Dili ikaw, dili kamo ang nagpili kanako, but I have chosen you. Speaks about God's authority sa iyang katungod as God, sa iyang sovereignty, sa iyang pagka-Diyos. Siya ang nagpili sa tao. O sa last part, ingon siya, "That whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you." Okay? So, whatsoever ye shall ask, naghisgot siya about our part, nga though ang Diyos ang naa sa pagpili, pero naay part ang tao nga makaampo siya, makadangop siya diya sa Ginoo. So, adunay ginatawag og pagmintinar sa balanse between God's sovereignty and man's free will. So, walay gilampas ni ini. Naay part ang God, at the same time na apoy part ang tao. Ikaw ug ako aduna kitay part, and that is to pray. Mao kana siya. Ato makita that God truly has a specific working in us and to all of His creation, and God and gave privilege of our own, yet must be in accordance to His perfect will. Sa atong pagpangamuyo, sa atong pagampo, sa atong pagbuhat, sa atong part, it must be in accordance to His perfect will. Kay kung naay ginatawag pagbulutan ang Dios, na apoy pagbulutan ang tao, lamang ang diferensya ni ana, ang difference is that God's will is perfect. Apan ang atong mga pagbulutan is gumikan kay limited man kita, finite kita, o na makasasala kita, dili perfect ang atong mga pagbulutan. That's why ang atong pagbulutan must be in accordance to God's perfect will. Mao kana siya. There must be a balance nga ginamintinar. Ikaduha, in God's sovereign will, He invited us. Ato makita, though kabalo ang Dios nga sovereign siya, kabalo ang Dios nga siya ang gamhanan, kabalo siya nga limited ang tao, o subject nga ma-failure ang tao, kabalo siya ni ana. Yet ang Dios naghatag siyang invitation para sa tao, aron nga siya mo exercise sa iya nga pribilehiyo nga mao ang makaampo siya sa Dios. Ato makita dinhi that God invites.
He invites. Ato makita in Revelation chapter 22 verse 17. Klaro nga sulti ang pulong sa Ginoo. And the Spirit and the bride say, Come. And he that heareth, let him say, Come. And he that is athirst, let him come. He that will, let him take the water of life freely. So kung imong tan-awon ang Ginoo dinhi, nagpakita siya kung paano niya ginatratar ang tao. How he treat man, the human being. Naghatag siya og invitation para sa mga tao. Naghatag siya og pag-imbitar sa mga tao aron mo duol sa iyaha, mo respond sa iyaha nga invitation. Og ingon siya sa last part, ingon siya, kung naay gusto, naay mo desisyon, let him take the water of life freely. So, wala niya gipungan ang tao. Gitagaan niya invitation and gitagaan niya katungod ang tao mo decide either to mo maging reactive siya or maging responsive siya sa invitation. According to this verse in Revelation 22 verse 17, wala niya gigawngan ang tao, pero gi-extend niya ang iyang invitation ngadto kaniya. Ikaduha, he chose the 12. Example in the New Testament, ato makita nga ang Diyos nag-exercise sa iyang sovereignty. Nagpili siya. Ato makita din sa verse 13 in Luke chapter 6, nag-ingon, And when it was day, he called his disciples, and he chose from them 12, whom also he named apostles. So very clear na ang Diyos nagpili sa iyang mga apostoles among thousands nga mga nagasunod-sunod sa iya during sa iyang earthly ministry. Pero he chose only 12 nga gitawag niya mga apostles. Ikatulo at makita, the prerogative to choose is shown in the disciples' prayer for Judas' replacement. Ato makita nga ang iyang mga disipulo gi-recognize nila ang part sa Ginoo when it comes sa pagpili. Adunay ginatawag nga prerogative ang Dios to choose. Naa siya'y portion, naa siya'y part sa pagpili kung hisgot din sa replacement about kay Judas katong usa sa mga disipulo ni Jesus nga nagbigti, nag-suicide after nga nakasala siya, nagitunggian niya ang Ginoo. Ato makita in Acts chapter 1 verse 23 kung paano ang mga apostoles ga-recognize sa sovereign will or sa prerogative sa Ginoo sa iyaha mga pagbulutan. Ingon siya dinhi, and they put forward to Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus or Justus, and Matthias. Ato makita nga dunay duha ka candidate nga possible usa sa ilaha nga mahimong replacement sa kay Judas with regard sa paghimong desisyon sa mga apostoles. Pero ato makita ang ilaha nga pagkilala sa sovereignty sa Ginoo sa pagpili. Dili lang largo-largo silang nagpili but i-consider nila ang Ginoo. Ingon sa verse 24, and they prayed and said, Thou, Lord, who knowest the hearts of all men, shew of these two, of one of whom thou hast chosen. So ato makita dinhi nga wala gineglect sa mga apostoles ang sovereignty sa Ginoo when it comes sa pagpili nila og replacement sa kay Judas. O gikilala gyapon nila ang sovereignty sa Ginoo, ang guidance sa Ginoo sa pagpili kung kinsa gyud niining duha ang mahimong maipuli ngadto kay Judas. Ato makita ang ikatulo is that God intervened when Ananias doubted about Saul of Tarsus. So ang Dios nagabuhat siya sa kinabuhi ni Saulo
naluwas si Saulo, na-convert siya through sa initiative sa Ginoo, pero with sa cooperation sa iyang alagad also nga mao si Ananias. But at first, adunay pagduha-duha si Ananias nga moadto kang Saulo dito sa lugar nga diin padtuan sa Ginoo sa iyaha, pero ang Dios nag-intervene. Ato makita in verse 15 in the book of Acts chapter 9, ingon siya, "But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings, and the children of Israel." Amen. So ato makita dinhi that very clear nga ang Dios naghimo siya og intervention. Aduna siya'y capacity to intervene regarding sa mga pagtrabaho, mga decision making sa mga apostoles or even sa mga early church like Ananias nga nagakahandlo kung anto kay Tarsus, kay persecutor lagi si Saulo, pero ingon ang Ginoo, "For he is a chosen vessel unto me." Gipili ko siya. That's God's sovereignty. Pero ang sugo sa Ginoo is to go adto ikining Saulo. O ato makita nga kailangan mo respond si Ananias during this time. Yet, God gave man a complete freedom to choose his own will, to receive or to reject the Messiah. So, ang Diyos naghatag siyang invitation, naghimo siya sa initiative, gi-offer niya ang pribilehiyo ngadto sa mga tao, yet gihatag niya sa tao ang free will, either to receive that offer or to reject it. Like the Messiah. Sa dihang gipadala niya si Ginoong Hesus, ang iyang bugtong anak, aron nga maluwas ang tao, pero wala niya gipamugos ang tao aron maluwas. Dili. Gihatagan gyapon niya ang tao og free will aron maka-decide siya either to receive it or to reject it. Pero naay initiative ang Ginoo, God's part sa iyang sovereignty. Now, according sa verse 21 in Matthew chapter 19, nag-ingon, Jesus said unto him, "If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me." So, known kay nga story about sa rich young ruler nga nagduol kay Jesus Christ, desiring for more, siguro nag-desire siya og mas dako pang image concerning siya ang pag-follow kay God, og gi-challenge siya sa Ginoo. Okay? Kung gusto kang mahimo gyud nga inila or dako or sinaligan ako or something, ingon siya, okay. Kung gusto ka nga makilala gyud nga gihimo ko nimo nga first diha sa imong kinabuhi, priority ko nimo sa imong kinabuhi, okay. Do it. Ingon siya, pauli, ibaligya ang imong mga kabtangan o gihatag sa mga kabos dayon. Sunod ka kanako og alagad kanako. Og mahimo kang ginatawag nga mature. Okay? So ato makita din higala nga ang Dios nagpadayag yun siya sa iyang part o naghatag siya freedom sa tao maghimong desisyon. Nag-invite siya, pero ang tao mohimo sa iyang desisyon. In verse 22, "But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions." Lisod kaayo sa tao higala ang pagsunod, ang pag-follow sa Ginoo, especially pag naa siya daghan ng kaabalahan, priority sa iyang kinabuhi. Pero ang Diyos naghatag kanyang freedom. Though naghatag ang Diyos invitation, pero yatagan ang tao complete freedom to choose, to receive or to reject it. Ikaw pat ato makita that God introduces factor that affect
our decision but never violate our freedom of will. Mao kana siya ang nakagana. Though of course tinuod man nga naagdaghan mabasahan nato sa Bible nga nag-offer ang Dios og mga factor, mga panghitabo sa kinabuhi nga posible gyud sigurado makaapekto sa decision making sa tao. Pero wala niya gihimong robot ang tao aron mohimo sa gusto niya, no? Gitagaan niya og complete freedom ang tao. Kung imong tan-awon, he can cause a Damascus Road experience like Saul of Tarsus. Pwede niya nga i-convert ang tao, gamiton niya ang circumstansya sa kinabuhi nga di na gyud makadinay ang tao nga kini buhat yun sa Ginoo aron nga siya mudangop, musurrender siyang kinabuhi sa Ginoo, like kay Saul dito sa Saul of Tarsus. Samtang nagapadulong sila sa usa ka lugar, gusto nila nga pandakpon na pod, pamatyon, pangsilutan ang mga Kristohanon dito. Dito gipakita sa Dios ang iyang intervention, no? Nagpadayag ang Dios aron nga si Saulo maapektuhan ang iyang man's free will, maka-decide siyang tama. Okay? So ato makita ikaduha, he can bring us under an uncomfortable situation also and let us free either to be reactive or to be responsive to it. Amo kana siya ang ato makita nga kung sa kinabuhi ni Saulo gi-allow sa Ginoo, nag-take og initiative ang Ginoo, nagpadayag siya kay Saulo dito sa dalan sa Damasco aron nga maapektuhan iyang decision making. Maka nasi hint, nasi idea nga ang iyang gikalaban day ang Dios na. Now sa atong kinabuhi pudigala, personal natong kinabuhi, there are times sa atong mga kinabuhi nga naga-intervene ang Ginoo, nagahimo siya, naga-cause siya og mga situations sa atong kinabuhi nga di nato ma-deny nga ang Dios di ay naa siya mga paglihok usab sa atong kinabuhi. In order makahimo tang desisyon to be reactive or to be responsive sa iyahang mga leading sa atong kinabuhi. Ha? Mao kana siya klaro kay atong makita igala paano ang Dios nagapamuhat sa mga kinabuhi sa mga tawo mabasa nato sa Bible o even sa atong personal nga kinabuhi as of this time, presently sa atong pagkinabuhi. Ikatulo, so many in the Bible rejected or even revealed against God are proofs that God did not force them into a decision. Daghan kaayo. So, sa life ni Moses, ato makita nga naghatag yun ang Ginoong time sa pag-convince kay Moses na mag-lead sa iyang katauhan o gina-consider po niya ang mga pamaliban ni Moses, iyang mga objections, until such time nga si Moses humbly nagsumbitar sa iyang kabubuton ngadto sa Ginoo. Okay? So ato makita nga sa ato pong kinabuhi, I do believe nga before ka nakaduol sa Ginoo igala, daghan pong mga eksperyensya nga gi-allow sa Ginoo, mga situations sa imong kinabuhi nga gitugot sa Ginoo, gihimo sa Ginoo as intervention aron nga ang imong decision making muhaom gyud sa iyahang kabubuton. Pero ikaw ang mag-decide. Ha? So mao kana siya gala atong makita. And ikaw pa, many followed him are proofs that the will can cooperate with God. Ha? So mao kana sa ato makita nga sa mga experiences nag-una kanato, ato makita gyud nga ang ato gyud ang kabubuton pwede gyud siya maka-cooperate sa perfect will of God. The moment ka mo surrender ang tao, mo submitar siyang kinabuhi sa iyang mga decision making diya sa Ginoo, that the time nga ang iyang mga decision making ning cooperate na, ning haom na diha sa mga pagbulutan sa perfect nga God siyang kinabuhi. Ha? Pariha sa kay kuan ba?
Adam ug kang Eve, no? Both the will of God and the will of human beings remain free. Walay gilampas nga boundary. Ang Dios naa siya ginatawag sovereign will, ang tao naa siya ginatawag og freedom of will. Pero ato makita nga ang Dios nagabuhat yun siya og mga situation, gabuhat siya siyang part aron nga ang tao makasabot nga naay pagbulutan ang Ginoo siya kinabuhi. Either ang tao maging reactive and or maging responsive to His perfect will. That's the question number 2 nga atong natakil karon sa atong pagpamalandong. Man is free to make his own choices. Thus, it need to pray for them? The answer is big yes. Though ang Diyos na ay sovereign will, sovereignty siya, na siya sovereign power, ang tao na ay free will, but the answer, yes, we need to pray for them. Padayon ta sa pag-ampo para sa uban. Hinaot pa higala nga ang pulong sa Ginoo nagapahinomdom, naga-correct, naga-challenge, naga-remind ka nato nga do nga ang atong Dios is sovereign. Aduna pud tay portion, natay part nga gina-play yung kana nga atong free will should cooperate, mag-coincide sa perfect will of God nga atong gialagad. Salamat sa imong pagpaminaw higala. Ang Dios magapanalangin kanatong